Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Mga ka-PL, naku po, ibinunyag po ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na nagkaroon pala ng pagtatangka na maglunsad ng aktibidad dito sa bansa itong grupong Hamas. Naku. Ano sa palagay ninyo mga ka-PL? Totoo kaya na kaanib sila ng grupong Hamas? O baka naman, Hamas-Hamasan lang? Ha? Hindi kaya ginagamit lang ang pangalan ng grupong Hamas nitong ibang teroristang grupo para maghasik ng gulo sa bansa. Ano ho sa palagay ninyo? Pwede rin naman ganon, di ba mga ka-PL? O, ito po ang balita. Basahin ko lang, pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At click na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Okay? Pero ngayon pa lang mga ka-PL, syempre, pinasasalamatan ko po ang ating otoridad, lalong-lalo na po ang ating kapulisan dahil napigil po, biruin nyo, napigil po ng ating kapulisan. Lumalabas lamang po na dihamak na mas malakas tayo sa bansang Israel. Ang Israel, ayan, minobomba ngayon ng Hamas, di ba? O ito, ayan o, Hamas, nagtangkang mag-operate sa Pinas ayon po sa National Security Council. Ibinunyag ng National Security Council o NSC na nagkaroon ng pagtatangkang maglunsad ng aktibidad sa Pilipinas ang Hamas terrorist group. Ito pa, sa bagong Pilipinas public briefing, sinabi ni National Assistant Director General Jonathan Malaya na may ilang galamay, mga ka-PL, ilang galamay ng Hamas ang kumausap sa local extremist group para makapag-operate sa bansa, subalit napigil ang mga ito. O, palakpakan. Napigil. Walang-wala ang Israel sa atin. Ang Israel nabomba po ng mga Hamas. Di ba? Pero ang Pilipinas, kinakausap pa lang itong mga extremist group. Ayun, napigil na po kaagad. Okay. Saludo po kami sa inyo, sir. Napakagaling po talaga ng ating mga kapulisan at ng ating otoridad, mga ka-PL. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagpigil at nahuli ninyo itong nagpapakilalang Hamas di umano. No? Bakit di umano, ka-PL? Kasi para sa akin, hindi ako naniniwala na Hamas po talaga ito. Bakit? Ito, idagdag ko lang po ang balita. Sa katunayan, aniya, ay mayroong naaresto ang Philippine National Police na bomb expert ng Hamas sa bansa at agad na ipinadeport sa Turkey. Okay. Bomb expert. Napakaraming bomb expert po sa buong mundo. Katulad na lamang po nung mga na gumulo po sa Marawi na hanggang ngayon ang Marawi hindi pa nakakatayo, 'di ba? Mga building nila basag-basag pa rin. Karamihan doon mga bomb expert din mga nasa kabundukan natin, mga bomb expert din yan sila 'Di ba? Pero
Yun nga lang, ang kaibahan lang dito, syempre, hindi po Pilipino ang mukha, kundi Turke. O, kaya ayun, ipinadeport na po sa Turke. O, last year, isipin nyo, last year pa, mayroon silang operatiba na kumakausap sa mga local extremist group para makapag-operate sa bansa. Ang magandang balita ay napigil. O, kita nyo na po natin yan. Sa pakikipagtulungan natin sa ibang mga bansa, natigil natin saad ni Malaya. Biruin nyo, mga ka-PL, kailan na ba nagsimula ang kaguluhan sa Israel versus Palestine nitong mga Hamas? Kung hindi tayo nagkakamali, ang Hamas kampe o ipinaglalaban nila ang bansang Palestinian o Palestine. Ayan, pasensya na. Nagugulo. Ano? Kaya kalaban ng Israel ang Palestine dahil nga naroon ang grupong Hamas. Kailan lang ba? Wala pa nga isang buwan Pero, biruin nyo, last year pa Ayan last year. Bakit ngayon lang po binalita? Nakakaduda. Kaya ako, masasabi ko mga ka-PL na hindi po ito kaanib ng grupong Hamas. Ginagamit lamang siguro ang pangalan ng Hamas, no? Para siyempre makapanggulo siya sa bansa natin itong mga ibang teroristang grupo. Di ba? Kung sana last year pa lang binalita na ito na mayroong grupo na Hamas na kinakausap itong mga local extremists, di sana tayo, itong ating bansa, ang unang naglabas ng balita na mayroong grupong Hamas na terorista na naman, bago na naman to. Tapos na yung ISIS, Hamas naman. Di ba? Uso kasi ngayon ang Hamas. Pumutok ang pangalang Hamas dahil sa pagkikipaglaban nila sa bansang Israel. Di ba? Narinig na ba natin yung grupong Hamas noon? Wala pa man, di ba? Ngayon lang naman yan. Hindi ko kasi, hindi natin masyadong alam itong mga galawang ganito. Kasi, syempre, nakatutok tayo sa magandang balita sa bansa. At yun pong ibinabalita natin. Pero, totoo naman na ang pangalan o ang grupong Hamas ay ngayon lang po natin narinig. Kung hindi dahil nagkaroon ng gulo ngayon sa Israel versus Palestinian o Palestine. Palestinian ako ng Palestinian. Palestine, ayan. Ito pa. Kabilang sa mga bansang nagdeklara bilang terrorist organization ang Hamas ay ang Estados Unidos, European Union, Australia at marami pang bansa sa buong mundo. Ayan. Dahil nga kaisa ang ating bansa sa bansang Israel. Kaya, syempre, nais din ni National Security Advisor Eduardo Año na ideklara ang Hamas bilang terrorist organization. O, nandito na tayo. Lalabas talaga na mga teroristang grupo ito. Mga kapil, kasi dineklara na po ng US. Alam naman po tayong mga Pilipino, itong ating bansa, kapag ano ang idedeklara nitong bansang US, tulad mga terorista, syempre ganun din sa atin. Siya nga naman. Pero uulitin ko po, para sa akin, ayaw ko lang, opinion ko lang po ito hindi ko po kinokontra dito ang naging pahayag ng National Security Council. Para sa akin lang, baka ginagamit lang po ang pangalan ng grupong Hamas. Nitong ibang teroristang grupo para maghasik po ng kaguluhan dito sa ating bansa. At isa pang katanungan ko, bakit ngayon lang nila ito inilabas? Bakit ngayon lang po ito
na ibalita. Samantalang nakarang taon pa pala ito nahuli. At ayun na nga, ipinadeport na nga sa bansang Turkey. Bakit ngayon lang? No? Sayang. Sayang nga tayo ang naunang nagbalita sa buong mundo na meron bagong grupong sumisibol, itong Hamas. Sayang, no? Ganun talaga. Okay? O ano pa masasabi ninyo mga ka-PL? Talaga kayang mga kaanib ito ng Hamas o Hamas-Hamasan lang? Ha? Paki-comment na lamang po. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.